Sinagot ng Malacanang ang viral na pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y mabagal na repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga overseas Filipino workers o OFW na naipit sa tensyon sa Middle East. Sina Martel magbabalita. Magandang araw. Sa kanyang programang Ibalik ang Tapang at Malasakit, minaliit ni Vice President Sara Duterte ang hirap ng paglikas sa mga Pilipinong naipit sa tumitinding tensyon sa Middle East. Ayon sa Vice Presidente, napakadali lamang umanong magpadala ng eroplano para i-rescue ang mga kababayang naroroon. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Ibinahagi rin ng Vice Presidente ang kanyang karanasan bilang dating mayor ng Davao City noong panahon ng pandemya. Anya, nagawa nilang magpadala ng sariling mga chartered flight para sunduin ang mga stranded na Davaoeños sa iba't ibang panig ng bansa at maging sa abroad sa kabila ng mga lockdown at travel restrictions. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline, sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. Dahil dito, kinwestiyon ni VP Sara ang bilis ng pagkilos ng kasalukuyang administrasyon lalo't marami rin umanong OFW ang nag-aalangan ng umuwi dahil sa kawalan ng trabahong naghihintay sa Pilipinas. Hindi naman ito pinalampas si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Anya, problema sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip ang naging banat ni VP Sara. Ayon kay Castro, hindi naaayon sa realidad ang pahayag ni VP Sara dahil hindi ito kasing dali ng inakala. Paliwanag ng palasyo, sarado ang airspace sa maraming bahagi ng Middle East at mapanganib magpalipad ng eroplano dahil sa banta ng mga missile strike at airport closures. Ayon sa opisyal, nakapagsalita lamang umano ang Vice Presidente para makakuha ng views pero hindi ito naaayon sa realidad. Nagbabala rin si Castro na posibleng lumigwak ang bansa kung tsismis lang ang pagbabasihan ng mga desisyon. Ngunit sa kabila ng depensa ng palasyo na mahirap ang operasyon, lumalabas na posible naman palang makakuha ng flights sa gitna ng tensyon. Ilang bansa na ang napaulat na nakapag-deploy ng kanilang mga chartered flights at military aircraft para mailikas ang kanilang mga mamamayan. Kabilang dito ang United States, United Kingdom, France, Germany, Italy, Indonesia at South Korea. Sa kabila nito, tiniyak naman ng pamahalaan na patuloy ang kanilang koordinasyon para sa ligtas na pag-uwi ng mga OFW kahit wala pang nararating na kasunduan para sa sariling chartered flights. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Ina Mortel, SMNA News.